Hi po, kain po tayo. Nagluto ako ngayon ng ginataang tilapia na may pichay. Kasi mayroon akong nabiling tilapia. Tilapia din at saka mayroon akong nabiling pichay nung nagbakasyon kami sa Netherlands. So ilang linggo na ang nakaraan, buhay pa siya. Fresh pa ba? Tapos naisipan kong partner rin sa tilapia na lagyan ko ng may gata. So, perfect ang combination nilang dalawa, guys. Kasi, mayroon din akong tilapia. Tapos, napakasarap siya, guys. Dahil nga, itong pagluto ko ng tilapia is ang aking version ng pagluto ng tilapia. So, paano ko niluto? So, isi-share ko sa inyo ang aking napaka-easy recipe na madali lang lutuin. So, kanya-kanya naman tayong version sa ginataang tilapia. So, ito yung version ko ngayon. I-share ko sa inyo. So, nagpainit ako ng kawali and then mainit na yung kawali. Siyempre, naglagay na ako ng oil or mantika. And then, pagkatapos, siyempre, pag mainit ng mantika, siyempre, isunod na ang sibuyas. So, ang ginamit ko pala ay sibuyas na puti dahil yun lang ang mayroon kong ngayong sibuyas puti. Mas gusto ko munang gamitin ang puti kaysa pula. And then pagkatapos, haluin ko lang konti. Tapos isunod ko na agad yung luya. Tapos, hintayin ko lang lumabas yung aroma ng luya at saka sibuyas. And then isunod kong ilagay ang kamatis. So, ganyan lang mga hiwang-hiwang ko ngayon kasi nga, igagata ko lang man sa tilapia, hindi masyadong sensitive. Charis, sensitive talaga, no? Okay na yung laki. So, pang-last ay ang bawang. So, hinuli ko yung bawang paglagay, guys, dahil yung bawang ay durog na durog. Ayaw kong ilagay una dahil nga, masunog, mapait yung ginataan kong tilapia. So, nilagay ko na lang siya pang huli. And then, pagkatapos, ayan, nilagay ko na ang isang kana gata. Tapos, haluin ko lang para ba matunaw yung gata. And then, pagkatapos, tunaw na yung gata, guys. Saka, syempre, kumulo na konti. Naglagay ako kunting tubig, kunting-kunti na lang doon. Nilagyan ko yung lata ng water, kunti. Tapos nilagay ko dyan, kunting-kunti lang talagang ilagay na tubig. And then, ayan, naglagay na ako ng pamintang durog at saka kunting patis muna, kunting-kunti muna. Dahil nga, tansya-tansya nga yung lasa natin, charis. And then, ayan, kumulo na rin. So, ang sunod na yan, guys, ilagay ko na yung tilapia. So, ayan yung tilapia yung nabili ko. So, malinis na yan. Wala na siyang kaliskis. So, malinis na din na nabili ko. Tinanggalan nila ng kaliskis. And then, pagkatapos, ako muna siyang lagyan ng 3 pirasong sili, guys. Kasi masarap yan. Na medyo maanghang-anghang yung sabaw. Tapos, tinakpan ko siya na mga ilang minuto. And then, pagkatapos, ako na siyang tikman kung okay na ba yung lasa or magdadagdag pa ako konti ng patis. So, medyo matabang-tabang. Ang idagdag ko na lang dyan, guys, ay asin kunti. And then, pagkatapos, haluin konti para naman pantay yung lasa ng asin. Tapos, tikman, okay na. Tapos, tinakpan ko siya hanggang mga ilang minuto na medyo luto na yung tilapia. And then, pagkatapos niyan, ito yung pichay na binili ko sa Netherlands. Hanggang ngayon, buhay pa, fresh pa pala. So, ayan yun, guys, diba? So, perfect na perfect yun talaga siyang ilagay sa ginataang tilapiyang nabili ko. So, ayan. Okay na yan. Ako lang yan siyang kunting takpan. Tapos, nag-add pala ako kunti ng
dahon ng sibuyas para humut-humut po ang akong ginataang tilapia, charis. So, ayan guys, tinakpan ko na yan. Kunti para ma-luto yung dahon ng tilapia ay si dahon ng pichay. And then, pwede ko na siyang i-transfer sa aking lagayan. So, lutong-luto na yan guys. Hindi na yan tatakbo ang tilapia. Ay, hindi tatakbo. Hindi na yan tatalon. Luto na yung tilapia, luto na yung pichay. Perfect na yan i-transfer sa akong plato. Siyempre, ang unang ilagay ay ulo ng tilapia dahil nga masarap ang ulo sip-sipin. Charis. Tapos, siyempre ang buntot. So, yan po ang aking ginataang tilapia na may version or may own version. So, kain po tayo. Salamat sa panonood.